Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Kristan Ito po si Tito G. at ito ay Not Financial Advice. At my God, na-miss tayo ng ating mga viewers. Sa tagal tayo hindi nagsama, Tito. Oo nga Bakit eh. ba? Ayaw mo nang magbigay ng hindi financial advice? Hindi naman, hindi naman. Na-busy lang tayo nitong mga last quarter of 2025 but we are back. I know. We are back. At alam mo, no, siguro magandang time na rin na nagsama tayo ulit dahil iba na ang panahon kumpara sa last time na nagkita tayo. Last time, nasa bear market na ba tayo? Wala pa. Wala no? pa. Wala pa. The last time na nandito tayo was October eh. October ba yun? October yon. Remember, I was telling you that time, it's either we go blow off top or double top. Oo, Diba? double top, tama. Diba? So yun yung tinitignan natin na dalawang pwedeng maging top ni Bitcoin during that time. So ano pa no, mainit pa noon. Ngayon sabi mo nga, Yes. iba na yung panahon, malamig na. Malamig na, sobrang lamig. Bear market na tayo. And official. It's official. We're in the bear market. Oo, Pa. oo. Oh, so ngayon, pag-uusapan natin, Tito, no? Ano ba yung mga dapat gawin ng mga traders at mga investors ngayon? Ngayon na nasa bear market na to. Ano na ba plano mo? Well, ganito no, siguro kasi baka mamaya yung mga nakikinig hindi nila alam paano ba na sinasabi na bear market? Oo nga. Kasi you mentioned kanina na official na bear market ano. By definition ano, sa technical analysis kasi, ang bear market is a prolonged and sustained na downward movement, dapat negative 20% from its peak. Okay. Okay, yun ang unang kondisyon yun dapat bumagsak ng Below negative 20%. minus 20% from its peak. At yung second condition, ito yung kailangan ma-fulfill, no? Kailangan 2 months. Kailangan 2 months. Pagka halimbawa 2 araw lang na negative 20%, walang bear market doon. Wala tayong bear market na pinag-uusapan. Kaya gusto natin linawin yun kasi alam mo since time immemorial, no, yung mga sa traditional finance, sa stock market, since the 1900s, yan yung definition nila sa technical terms Negative 20%, 2 months, we are in a bear market. Yep. Okay? So, nag-high tayo ng Bitcoin, ilan? 126, di ba? Yep. And we broke the 20% benchmark. Nag-close tayo, I think, last November. Yep. So, November, negative 20. December, negative 20. January, hindi pa tayo tapos. Okay, pero na-fulfill na natin yung 2 months kasi. Okay. 2 months kasi na negative 20%. Right. So technically, we are in a bear market. Yes, okay. Ngayon na bear market, nakikita natin yung presyo ng Bitcoin. Medyo lumaro siya Bumaba na all the way to mga 80. Tapos ngayon, umakyat siya, tumama ng 97. May mga hopium na nangyari dito. Anong tingin mo? Para sa'yo ba? Magbe-break ba tayo ng 100 at lalampas at may pag-asa pa ba tayo tumama ng all-time high? Kahit all-time high man lang. Na last all-time high na 126. Yung pag-break ng 100, yung pag-break ng all-time high, it will happen. But maybe not this year. Maybe not this year. Kasi if you're following the 4-year cycle, which ever since na nag-uusap tayo last year, di ba? Lagi ko sinasabi na I'm still in the camp that the 4-year cycle is still intact until proven otherwise. Okay? So last year was the best time for the bulls to break that 4-year cycle sana. Okay. Kasi last year, nung nag-peak tayo ng October, meron pa sana tayong November and December para itulak. Kasi ang daming good news last year. Yes. Remember, 2 times na nagbagsak ng interest rate, no? So, yun sana. Kaso nga lang, pag pinasok mo kasi doon sa 4-year cycle period, itong time talaga na to, ito talaga yung time, no, na mababa na yung presyo. And it maybe continue to go down, ano? So, you're asking me kanina, ano yung plano? Ano yung ginagawa mo? Diba? So, I remember in one of my guesting dito rin, sa show natin, nung sisimula tayo, di ba? Isa yun sa mga kinuwento ko nung last year, di ba? Yes, when I took last profit. last cycle. January din January din last 2025 yon. So, right now, for me, 2026 and 2027 is the year to prepare para makabili ka. So, it's a buying year Yep. So, contrary to what a lot of traders or maybe a lot of newbies, no, even me when I was new, yung bear market, masaya siya dahil makakabili ka ng mura.
Right. Ito yung pinakamasayang time ng market dahil you can buy at a discount eh. Yep, 'Di ba? fire sale. Oo, yes. Kaya itong bear market, dapat dito medyo happy ka dahil kung naka-ready ka, kung nakapag-prepare Yep. ka, you're happy because it's time to, yun nga, sale eh. Yep. Mas mura eh, di ba? So, ang bull market for me is the time to start scaling down naman. Meaning, you start selling naman yung mga bags mo na nabili ng bear market. So parang sinasabi mo, ganito yan. Para kumita ka, it's not when you sell, it's when you buy. Well, I it's think both. it's both. Pero It's what I both. mean is, Yeah. what I mean is, what's important is, yung saying na you reap what you sow. So the sowing period, S-O-W, sow, is during the bear market. Pag Yes. pumasok ka, mag-sow ka, maghanda ka na, handa mo yung bag mo, plant the seeds in 2026. 2026, 2027, maybe this is a good time Ah, for planting. Again, based on the cycle. yes. And then, you reap what you sow around 2028, 2029. Yes. Ayun. Yes. So, ganun siya. 2029, tingin ko. 2029. Yeah, 2028, 2029. Malay mo, Mapaaga na naman. mapaaga na naman tayo. Oo. Di ba? So, when I was new, I remember nung bago ako sa mundo ng trading, back in the day, PSE days pa, pagka bear market, natatamlayan ako. Oo. Kumbaga parang, hindi gumagalaw yung presyo. Parang Impatient ka. ang daming mura pero parang hindi umaakyat. Diba? So, pero ayaw mo naman bumili, baka bumaba pa. Tapos pag bull market, kasi paakyat yung presyo, Oo nga. doon ka na-excite and then doon mo gustong bumili. Yeah, na-FOMO. Yes, and then most of the time nun, pag bull market, pag bumibili ko doon ako naiipit. Ayun. So sabi ko, teka muna, mali itong ginagawa ko. So dapat, as a position trader, kasi position yung ginagawa ko Yes. eh. Yung sinasabi mo, yung sowing and then reaping eh. Yes. So, as a position trader, sabi ko, dapat magtatanim ako pag bear market, dapat excited ako pag bear market. Pag bull market, dapat excited ako Magbenta. mag-money. Oo, di ba? Magtipi na. Di ba? Hindi yung iisipin ko pa bull market, bibili pa ba ako? Oo. Dami nagtatanong last year, Tito, pwede pa ba humabol? Nasa 120 na po tayo. Pwede pa ba humabol? Pero nung nasa 60, nasa 70, walang gusto bumili. Yun na nga. Diba? Yun ang pinakamalaking problema sa karamihan ng mga nag-i-invest o nag-uumpisa mag-invest. Lagi na-excite tuwing mataas na ang presyo. Kasi ang hirap naman magbigay ng payo sa kanila na parang, okay, first time lang mo mag-i-invest, pwede, pero yung upside versus yung downside, mas malaki yung downside mo kaysa yung upside mo. So, kaya nga sinasabi natin not financial advice dahil tuwing maganda yung market, doon sila humingi ng financial advice. Ang nakapagtataka nga ngayon, tingin mo, itong 2026, ang range natin dito, nasaan? At tingin mo ba, para sa mga viewers, anong magandang presyo para bumili? Anong magandang presyo para bumili? Napakahirap sagutin. Okay? Kasi, for me, no, anything below the all-time high, eventually is a good Eventually, price. yes. Eventually, will become a good price. No? Pero kung tatimingan mo kasi yung bottom, it's really hard. Yes. Hindi mo matatimingan yan. Ang tagal ko na sa market. Never ko na timingan yung bottom. So, it's better to strategize how are you going to buy. So, Okay. instead of Okay, good. strategizing saang presyo ako bibili, saan magandang presyo bumili, mas maganda na magplano ka, paano ako bibili. Okay? So, yung mga tipay traders namin dun sa community, meron kaming tinatawag na bodegang walang kawala. Okay? So, dalawa siya. It's price-bound and time-bound. Okay. Okay? Price-bound and time-bound. Meaning, at a certain level, pagdating sa presyo, let's say, no, nag-set ka, 60K. Pag dumating yung price sa 60K, you start buying na. You start doing your DCA. Again, ang pagbubodega, DCA yung dollar cost average, 2026 to 2027. Tuloy-tuloy. Tingin ko mga 12 to 18 months yan eh. Just a good 12 to 18 months. So, mag-start ka bumili na, let's say, at 60K. Okay. Tumama doon. Okay. Okay. Kung hindi tumama ng 60K, let's say, ang sinet mo, mag-start ako bumili ng October Okay. 2026. Let's say, ganon. Ano? So, pag dumating ng 2026, October 2026, whatever it The is price. the price, nasa 80 yan, nasa 90 yan, Bili nasa ka. 100 yan, you start buying. Ah. Start doing your DCA. So, importante I like that. importante yung plano eh. Oo. So, pag nagawa mo yung plano na yon,
ang next mo na after mong makumpleto yung bodega mo, mauupo ka na lang eh. Kasi the market will just, after that, makikita mo, pag nag-break na, nag-bull market na ulit, aakyat na. So, Ah. hindi ka na nagtataka, pwede pa ba akong bumili? Pwede pa ba ako umabol? Di ba? Hindi, nakumpleto ko na yung plano ko eh. Oo. Pag nakumpleto mo na yun, pupunta ka na dun sa next plan mo. Paano naman ako magte-take profit? Yes. Oo. Di ba? Which is the hardest part. Yes. Oo, kasi kadalasan yan na yung yung parang tataas pa yan, and then di ba? Usually, ang pagte-take profit din, yung ginagawa ko is scaling out, meaning DCA out din. Yes. Dahan-dahan ka din lumalabas while the market is going up. Oo. Not while the market is going down. Kasi when the market is going down, ang bilis niyang bumaba. Mahihirapan kang lumabas. Mas konti na yung liquidity pagka pababa yung market. Pero pag pataas yung market, napakaraming gustong bumili. Napakaraming mong pwede pagbentahan. Oo, tama yun. May kilala nga ako, ginawa niya. Nag-DCA siya out last year. Tapos nag-out siya mga 108. Pero parang tinanong niya sa akin, sabi ko, no, tumama ng 126, sabi niya, hala, napaaga ba ako? Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, kumita ka naman. Tapos ginawa niya, ininvest niya yung pera niya. Tapos, 1 year investment agreement sa isang kumpanya. Yung ending nung kontrata is May 2026. Oh. Kaya nung sinabi niya sa akin, sabi ko, tapusin mo yan dito. Para makuha mo na yung puhunan mo, ibalik mo sa Bitcoin. Tapos ito na nangyayari ngayon, sabi niya, uy, mukhang abot tayo. Ko, mura na. Pamura pa yan. At tingin ko talaga, mapapamura yan. Pag makita niya kung gaano kamura, aabutan ng Bitcoin around that time. Kasi I really think, sa mga nagsasabi na, nag-97 tayo, natuloy-tuloy ito. Hindi pa eh. Tingin ko lalaro lang to eh. I think it's gonna go sideways. At kung bababa pa siya, ang nakikita kong mababa na floor niya, siguro mga yung dating all-time high. I think that's a safe assumption based on the previous cycle. Hindi, tsaka I watched one of your video and nakita ko kung paano mo pinresente, no? Yung sabi mo nga, bear market na tayo. Meron kang, kasi ako na-appreciate ko yun as a technical analyst. Kasi nung pinapresent mo yung chart dun sa video, sabi mo, meron kang moving average na tinitignan na pagka yung price is above dito, bull market. Pag yung price is below dito, bear market. Diba? So, meaning to say, as a technician, yun yung mga na-appreciate ko na sabi ko, meron kang basis kung bakit mo sinasabi na bear market. Hindi rarara bull market pa, di ba? Hindi, wala na bear market na, di ba? Mahirap kasi kapag ang daming predictions Sabi ko nga, dalan-dala na ako dyan. Last cycle na dali ko talaga dyan, 250k Bitcoin na Itong plan cycle B. o yung the previous? The previous cycle. The previous cycle. I was listening to Plan B, stock to flow model. Yes, Inaral stock to ko flow. yan, 250 daw last cycle. So nakatingin na ako doon, 250. Sa chart ko, 60, 70 magtatap. Hindi ko pinakinggan yung analysis ko. Tumingin ako. 250 yun. Nakalabas ako, 50. Pero di ba? So, kumbaga parang, sabi ko nga, importante talaga in trading, investing, meron ka sariling conviction. Yep. Diba? So, mahirap kasi yung aasa ka sa iba. Even, kaya nga sabi itong show natin, not financial advice Kasi, even if naririnig nila to, importante na meron silang conviction, pwede nilang gawing confluence yung napapanood nila. Yun. Pero dapat meron ka ng sarili mong analysis. Ayun. So, sabi nakita ko yon, sabi ko, okay, this makes sense. Yung nakita ko yung video mo na yon. Okay yun tignan mo yung ginawa ko sa Fibonacci. Medyo interesting din yun. Pero kailangan kasi na meron din silang sarili nilang analysis. Ang tanong ko sa'yo, sa mga viewers natin, karamihan nga kaya nanonood kasi wala silang sarili nilang analysis. Ano yung mga pwede nilang gawing analysis na para malaman nila at magkaroon sila ng confluence kung ano ba yung as a confirmation, kung ano ba yung mga tamang gawin. Kasi yun yung, alam mo, napansin ko maraming traders may iba't ibang mga ginagamit na analysis. Pero ano yung magandang pwedeng gamitin o simpleng gamitin para maintindihan nila? Kasi I think a lot hindi pa rin siguro hindi pa rin nila alam yung mga tamang analysis. Okay, marami din naman mga traders na marunong na magbasa ng TA, marunong na mag-technical analysis. At least the basic, no? Pero pag dumarating yung time na they doubt their analysis. Yun. Yun yung dun, most traders
nagfe-fail dahil doon. Kasi meron silang analysis, pero once na yung market medyo umiiba, medyo nagbabago na rin eh. Di ba? Nagbabago na rin. And then, magugulat ka, tama naman pala yung analysis nila. Yun nga lang, hindi nila sinunod. Yun. Kasi may napakinggan silang iba, na iba yung view. Diba? So kaya sabi ko nga, importante, kung ano yung analysis mo, maghanap ka ng confluence. Diba? From, let's say, from other traders din. Okay. No? Pwede mong gawin yun eh. Diba? Ang pinakasimple for me sa akin as a technician, yung basic na technical analysis, pero use a higher time frame. Okay. Use a higher time frame lagi. So for example, you can use the weekly time frame. Oh, weekly. Oo, Okay. para makakita ka ng Yung overall trend. overall trend, nasaan na ba siya pwede mag-bottom, 'di ba? So pwedeng weekly kasi mas mataas yung conviction rate mo pag weekly analysis yung tinignan mo eh. Let's say kung nakakita ka ng pattern, let's say you're a pattern trader, no? Nakakita ka ng bear flag, for example, sa Okay. weekly time frame versus nakakita ka ng bull flag Okay. sa 4-hour time frame. Okay. Diba? So, mas malaki yung chance na mag-fulfill yung weekly time frame kesa dun sa 4-hour time frame. Okay. So, yun yung mga pwede nilang gawin. And habaan yung time horizon talaga. Oo, yun ang importante, no? Yung mahabang time. Unless you're a scalper. O, pag scalper, iba yon. Yung scalper, sobrang, ang skill mo dapat doon, buo loob mo eh. Mabilis. Pasok labas ka nun eh, di ba? Oo, parang ang daming trabaho nun eh. Ano siya, sanayan lang siya. Right now, I have a portfolio sa gold na ginagawa ko scalping talaga. Scalping. Okay. So, mabilisan. Mabilisan Yes. talaga. Pero, saglit lang din ako mag-trade. 30 minutes, 1 hour. Tapos out na, tapos out okay na. Kasi pagod na ako eh. Nakakapagod siya. Kasi pag binabantayan mo, let's say nakakita ako ng setup. Yeah. No? Kasi meron nga ako nung TIPI trading system, which is a trend following system. Yeah. So meaning, kung uptrend yan, ang scalp ko puro pataas. Yeah. Puro long lang ako. Hindi ako nagsushort pagka uptrend. So, inaabangan ko yung mga pullbacks and all, no? Breakouts and all. Inaabangan ko yon. Meron kaming, may signal yung trading system eh. So, ini-scalp ko siya pataas. Yes. Pero habang ini-scalp mo siya, may mga times talaga na minsan magko-correct, magsa-sideways na matagal, kailangan nakabantay ka. Yun. Scalper ka eh. So, 30 minutes to 1 hour, pagod ka na. Yun. Pag Kasi napagod na nakatutok ako, okay, tapos na. Ayun. kailangan mo magpahinga eh. Hindi mo pwedeng 4 na oras nakatutok ka. Totoo. Oo. Mamamali ka ng decision eh. Oo, totoo. Papasok ang emotions mo dyan. Yes. Oo. Kaya nga yun yung problema, napansin ko is kadalasan. Alam mo nga yung ginagawa mo, pero yung emotional management yung problema. You can't pull the trigger o kaya it moves another direction, pero tama yung sinasabi mo o tama yung analysis mo. Tapos, magde-decide ka not based on the analysis na, based on ano yung fear o yung doubt mo, dun ka na magde-desisyon kaya lumalala yung problema mo. So ngayon, okay. So right now, ang napansin ko naman, between Bitcoin and gold, kasi binanggit mo ngayon gold is going up. Going up. Oo, nasa all-time high levels tayo ngayon. Yes, And it looks like, hindi ko pa nakikita yung top niyan eh. Parang, ang ganda pa ng right ano now, niya we're targeting the 4.7 level. Nasa 4.6 na tayo. Just today, nag-record na naman ng new all-time high yun na ang nga gold. eh. Silver also, diba? It's Ito yung been mga printing metals. all-time highs since parang 3 buwan na to eh. Yes. Tuloy-tuloy eh. I'm like, wow, ang ganda eh. Mm. Bakit ganun? Nakikita natin ngayon sa gold. Paakyat ng paakyat. Bitcoin is now in bear. All risk-on assets are bear market. At mukhang, well, that's the cycle for Bitcoin. Pero ang gold, nasa ibang planeta. At silver, bakit kaya? Okay, gold kasi, for the longest period of time, na-prove niya na siya yung safe haven asset. Okay. So in times of uncertainty, like ito lang, di ba? Meron tayong issue sa Greenland. Yeah. Ito, recently lang, just over the weekend, si Yeah. Trump, tariff na naman on the European Europeans. Union, di ba? Tapos, Iran, kung makalimutan yung Iran threat niya. Yes, so marami na naman tayong uncertainty. Kaya si gold, siya yung safe haven. Talagang siya yung safe haven asset. Si Bitcoin kasi, sometimes it acts as a safe haven asset, sometimes it acts as a risk asset. Yun. So, nandun pa siya dun sa status na yun. Alam mong baby pa siya, hindi pa niya alam ano ba ako, risk asset ba ako, safe haven asset. Alam mong bago pa lang talaga tong asset na to kasi si gold, tagal na eh. Yeah. 'Di ba? So,
Kaya si Bitcoin, medyo nandun pa siya. So most of the time, nakita natin last year and yung starting this year din, nakita natin, no, na mas lumilinya siya dun sa risk asset. Oo. Sa risk Lately, nagka-couple nga siya towards risk asset. But at the same time, hindi ba dahil lang yan, yun nga yung cycle ng Bitcoin? Yes. Di ba? Even if you say risk on, risk off, isn't that just a cycle? Yung presyo niya is where it's supposed to be right now, regardless of ano yung macroeconomic news. True. Di ba? I believe na ganun siya. Kasi, Na ganun siya. kasi kung tutuusin, tignan mo yung bagsak niya, it's on trend eh. Lahat nung nangyari sa kanya on trend. Kahit na may good news o bad news, this was meant to happen. Ngayon, for gold, yun dito mo nakikita nga na tama ka, mature asset to, na risk of asset. Kaya nangyayari to. Pero for Bitcoin, I think that it's just following a cycle and overall, it's still going to be on an upward trend. Yes, eventually kasi tingin ko Bitcoin will reach the status na it will become a mature asset, it will become a safe haven asset. Okay. Eventually, this 4-year cycle will be broken. Yeah. But right now, hindi pa. Okay. So ano okay. ibig sabihin nun, ano? Bitcoin right now at 90 plus, no? Below Yeah, 100, 92 ngayon 100K ata. with a market cap of ilang trillion, di ba? Ah. Compared when you compare its market cap to gold, it's Gold. relatively small, Yes. di ba? So, kaya hindi pa niya na-achieve yung maturity status niya as a safe haven asset. But once it reaches a certain market cap, makikita mo yan na okay, binubudega na itong mga institution. Nakikita naman natin, institutions and corporate, nagbubudega na. Yep. And then probably yung mga countries ang mga susunod. No? So, ano ibig sabihin nun? For me, we're still early kay Bitcoin. Kaya ganyan yung laro niyan. Oo. At saka I think once you zoom out, at once this plays out after maybe another 10 years, makikita mo yung mga volatility niyan, parang maliliit na lang yan eh, compared to pag umabot siya sa certain level eh. Kaya maaga pa in terms of even the adoption. Kasi kahit naman tinignan mo yung mga ETFs, remember that Bitcoin is the fastest growing ETF in the world. Natalo niya lahat gold. Natalo niya ang gold by a mile. And it's the biggest ETF right now. Di ba? Yes. Considering it's the biggest ETF, pero in terms of market cap, ang liit niya compared to gold. So what does that tell you? Na ang layo pa ng mararating ng Bitcoin when it comes to the actual ETF holdings of Bitcoin and the total market cap of Bitcoin. Malayo pa at malaki pa pupuntahan nito eh. Yes. Ngayon, ang interesting sa akin dito ay ano naman ang nangyari ngayon sa mga altcoins? Paano na? Asan ang altcoins ngayon? Wala akong dala eh. Comment ko. hindi ka na nagda-trade ng altcoins. Hindi na. Hindi na. Yung active trading portfolio kasi, switch it to gold. Tapos yung position trade ko, right now, Bitcoin muna. My plan this cycle is Bitcoin first. And then once na paakyat na si Bitcoin, I look for altcoins. Okay. Meron pa rin yan. It's just that, mas kumbaga kung si Bitcoin nga hindi pa mature eh. Yep. Lalo yung mga altcoins. Oh yes. Diba? Oo. I think yung 2026 and 2027 kasi na nakikita ako na play, no? And most likely, magdidiretso to hanggang next cycle na, no, ng Bitcoin will be more on regulatory clarity. Okay. It's really more on regulations. So that's why importante when you choose or pick an altcoin, ito yung medyo compliant. So, Okay. medyo may mga compliance na yung pag-uusapan natin dito eh. So right now, wala pa eh. Actually, even the regulatory clarity, wala pa, hindi pa ganun. Papunta pa lang tayo doon, Yes. pero 'di ba, hindi pa siya ganun kalinaw eh. But there will come a time, most likely itong upcoming cycle natin, na yan ang magiging narrative. Alam mo, ang inaalala ko dito sa regulatory clarity na sinasabi mo, para sa akin ang dating dito, regulatory clampdown. Kasi nangyayari ngayon, even with the EU, ay ngayon gusto nila ma-declare na at makita na lahat ng crypto holdings ng Bitcoin ng tao. Gumagawa sila ng mga regulation right now na you need to now declare how much Bitcoin you have for the residents of their country. Medyo, ewan ko lang I don't know, I don't like that idea. I understand bakit nila ginagawa to, pero at the same time, parang feeling ko, ito yung nangyari nung panahon ng gold rush noong 1930s, nung sinabi nila, kailangan mo give up all your gold and bibigyan kita ng IOU in replace for the gold. That IOU, the US dollar, yun ang
nakikita kong pupuntahan natin dito and I don't know how I feel about that right now. Sorry, I know how I feel about it. I don't like it. Pero anong epekto niya sa tingin mo sa presyo ng Bitcoin at sa pupuntahan ng Bitcoin as a safe haven asset kung gagawin ng gobyerno? Lahat ng gobyerno yung gagawin nila ngayon. Especially with yun na nga, na baka nga papadeclare, tapos alam mo na kung ano ng Bitcoin ang hawak ng mga residents mo. And then, would they be able to confiscate it by force? Alright. So from an investor and a trader's perspective, ako, I like na merong regulatory clarity. You know why? Because institutional funds will flow if there's clarity. If there's regulation. Pag walang regulation, itong mga institutions na to will never put their funds Right. into Bitcoin. Okay. Okay, so kung halimbawa ikaw meron kang hawak na Bitcoin, Chris, gusto mong tumaas yung presyo, hindi yan kayang itulak ng retailers when pag nasa 500k na tayo, pag nasa, Right. diba? Hindi na, kung retailers lang, kung tayo, eto nga lang diba? Itong 100k nga lang, 120k nga lang Diba? Hindi nga natin maitulak. Yes. Diba? Ano nag-push this cycle para umakyat ang price ng Bitcoin? It's the ETF, it's the institutions. Yeah. Kailan sila pumasok? Nung nagkaroon ng regulation. Right, okay. So, good point that you made there with regards to the regulations sa institutions. Kasi nakikita kong play natin ngayon dito, may mga nababalitaan nga ako na wala na daw ang mga retail market sa Bitcoin o lumiliit na yung retail market sa Bitcoin. Ngayon, this is an institutional play na lumalabas. So, ang nakikita lang mangyayari in the next couple of years, next few years ay dadami lalo yung institutional play which is gonna drive the Bitcoin price. Kasi institutions ang magdadrive up niyan to about sabi natin, 500,000 all the way to 1 million. Hindi na yung retail. Retail, bibili na yan through the institutions na rin. So they're gonna be part of the game but through an institutional play. Kasi pag tinignan mo, at the price of Bitcoin, when it gets to that certain market cap, retailers will not be able to afford the Bitcoin anymore. They actually, pwede pa rin naman silang bumili ng small amount Yes. diba? Kasi nga, Satoshis diba? Yeah. Pwede kang bumili ng worth 10,000 pa rin, siguro Yes. 50,000 pa rin. Pwede ka pa rin directly mag-own at maghawak nung asset. Yes. Diba? So, yun ang kagandahan sa Bitcoin Yes. na pwedeng bumili ka at pwede mong ilagay sa cold storage mo, Yeah. diba? Sa wallet mo. So, yun ang kagandahan. Pwedeng hindi ka dumaan doon sa mga institutions. Yes. It's just that, itong mga institutions na to, sila kasi yung meron trillions of dollars Yes. na funds And as an investor, as a trader, syempre, gusto mo kumita ng pera Diba? So, syempre, para kumita ka, kailangan may mag-push ng price higher. Oo. Diba? So, kung walang mag-push ng price higher, mas stuck lang tayo dito sa 90. So, teka, ang sinasabi mo ba, Bitcoin is yung mga sinasabi na naysayers na kaya lang naman may demand dahil people are expecting somebody else gonna buy it higher? In other words, ano ba to? Parang pyramid? Yung ba sinasabi mo dito? No. That's totally different na parang na parang pyramid no. Kasi kung parang pyramid yan, again, institution will not get in kung ganun yung nakikita nila Eventually kasi, yung Bitcoin na nakikita ko is a digital gold. Yep. It's a digital gold. So meaning, pwede mong gawin yan as a collateral. Yes. Sa prime digital property. Yep. Eventually, you can use that as a collateral Oo. Diba? So yun yung nakikita natin. So ba may use case yan? May gamit talaga yan ng Bitcoin. Yeah, kasi alam mo, recently I had a conversation with a friend of mine na hindi naniniwala sa Bitcoin pero nag-i-invest siya sa stock market sa Pilipinas. Talagang grabe talagang paninindigan niya na kaya lang naman daw tumataas ang presyo ng Bitcoin dahil may isang sucker dyan na bibili o binibenta mo naman sa taas. Kaya yung mga tao daw tulad natin, pinupush ang Bitcoin para daw may bumili ng hawak natin ng mas mataas na presyo. Yun lang daw yun. Sabi ko naman, hindi completely totoo yun. Kasi kung tinignan mo, I'm holding Bitcoin because it's an asset na walang may hawak, ako lang. Walang gobyerno, walang bangko may hawak ng pera ko, ako lang. Kaya ako hinahawakan siya. Yun ang primary function ng Bitcoin is that it's a sovereign asset. Yun ang ano ko doon. Tama yun. Kasi look what happened to Iran, di ba? Nag-collapse yung currency nila, di ba? So, yung mga tao sa Iran, ang ginawa, bumili ng Bitcoin. Ito ba yung recently? Oh, yung nangyari. Nag-collapse yung currency nila. Yes. So, ang ginawa ng mga tao, kinonvert into Bitcoin. Kasi diba? when you hold Bitcoin, tama ka Pag hawak mo yan, pag pumunta ka ng ibang bansa, Kahit dala-dala mo saan. yan. Dala-dala mo yan. Pero yung currency mo, yung fiat mo,
'Di ba? Oh, Mahirap. ilabas mo ng Iran. Oo. Sinong tatanggap nun? Wala, 'di ba? Wala, oo. O paano kung gold? Eh, ang Mm. bigat nun. Oo. Oh, kung meron ka man lang mahawakan na physical gold, 'di ba? Hirap Mm. din nun, 'di ba? So, yun ang maganda sa Bitcoin and we've seen that time and time again play out. Ukraine, that's what happened. Lebanon, nangyari din yun. So, time and time again, nakita mo nangyayari ngayon. Sa Venezuela nga, nakita mo gaano ka lala yung hyperinflation nila, 1.3 million%. Yes, Oh, oo. wala So, na. kumbaga, may use case talaga siya. May use case talaga Oo. siya. It's just that, of course, if again, as an trader, as an investor, siyempre gusto mo umakyat yung presyo eh. Oo, Hindi normal hindi lang naman hindi eh. naman kasi aakyat yan if somebody will not move a hand or buy it higher. 'Di Okay, ba? so when you say that naman kasi, siguro paalala din sa mga viewers, hindi lang naman Bitcoin yung ganyan eh. Gold din naman ganyan eh. Yes. You're holding the gold because you're expecting it to hold its value at the very least and appreciate in value. Yes. Any asset yun din. Ang pinagkaiba lang nila, yung isa digital asset, yung isa physical Physical, asset. yes. Oo. Mm. Pero may advantage yung digital sa physical, may advantage yun ng physical sa digital. Ang maganda lang sa digital asset tool ng Bitcoin is it's easily verifiable. Yes. Unlike gold, ang hirap Ang hirap. i-verify. Di mo alam kung peke. Oo, ikaw ba kaya mo Hindi. nakakita na ako ng tunay na gold, Grabe ang bigat. Ang bigat. Nagulat Oo. ako sa bigat niya. Mm. Pero hindi ko pa rin masabi sa'yo kung totoo yun o hindi. Pero yung kasi jeweler yung kaibigan ko. Pero grabe, ang ganda nun, no? Isang ganun. Gusto ko nga gumawa ng isang Bitcoin na coin made of Made of pure gold. gold. Oy, maganda Oo, yun. ang Maganda ganda yun. nun. Pero Oo. sabi ko magkano abutin ng isang ganun. Oo. Parang mga $4,000-5,000 yung isang Isang oo, pag ginawa pure gold. Gusto ko pagawa sa kaibigan ko pinag-uusapan namin eh. Pero ayoko din. ang maganda nun, maganda yung idea na yun Kasi alam mo, yung value niya, doble. Kasi pag umakyat yung price ng gold, di ba? Oh yes. yeah. Oo nga, no? Oo, di ba? Tapos dahil may Bitcoin May emblem Bitcoin siya. ka. Hindi, maganda. Nakapeg din yung value mo doon sa Bitcoin. Kumbaga, lagyan mo din ng katumbas niya na Bitcoin. Na Bitcoin, na point, whatever, kung malagay mo kung talaga. magkano yun, di ba? Oh, wow! Pero paano mo lalagay yun sa physical asset? Ano yan? Parang wallet, ganun. Oh, wallet talaga. Oh, parang may wallet Parang may address wallet yan na address. nakadikit doon. Yes. Pero kung nawala mo yun, ay swerte na nakakuha doon. Grabe. Wala ka na. Oo. Yes. Pero ang gandang idea yun Yes. Baka pwede natin gawin yun. So dito for 2026 yung sinasabi natin, magre-range siya. Ako na yung nagsabi nun. And may mga nag-bash ka sa akin sabi, Chris, hindi nanalo yung sinabi mong 200,000 prediction mo. Yun nga ang point ko is, that's what I thought. Tito said, hindi. And paminsan-minsan tama, paminsan-minsan mali. And at least with new information, we're able to tell you naman kung ano ba yung tingin namin. And right now, tama nga, bear market. Ngayon, nakikita ko for 2026, ang range natin talaga, maglalaro yan from high of 103. 103 nakita kong high, low of mga 67. Sa'yo, nakikita mo anong range natin? Hindi ko pa nakikita kung anong range hindi mo niya. pa na Actually, hindi ko pa ina-analyze kung ano yung range niya. Kasi, so most likely, mga nasa 100 plus siguro. Yun nga, 103, 105 siguro. To a low of 60 to 70. Oo. Yung previous all-time high, yung area 74. na yon is an interesting area. 74 Meron yan. tayong 74, meron tayong Ay. 69 at saka 63 Oo. Yan yung mga before yung sa 2021. Nung so, bumagsak noong 2022. yung kumbaga yung high nung 2021, yes, Was mga 63. 60s. Oo. Mga nasa 63. So yun, o 63 o 69, basta nasa ganung area. So yun yung interesting area for me na tingin ko may mga buyers na dyan sa area na yan. But yun pag bear market, anything can happen. Kaya you have to be prepared You have Yes. to be prepared. Kasi ang sarap mamulot niyan. Yun. Ang sarap mamulot pagka Pero naalala ko yung sinabi mo you expect Bitcoin to do 50% drop. So pag 50% ng 126, yan. ilan yan? 63. Oo. 63. Right there. 50%. Ayan yung previous side nasa area Sakto na yan. Di ba? So pwede tayong bumaba nga doon sa level na yun. Pero I think yung yung low natin will not be so low this time kasi usually ang Bitcoin pag bear market can go 80% di ba? pero dati yun. Dati. Pero I think ngayon hindi na yan, most likely baka hindi ka na umabot ng 80% Yeah. low. So 50% pwede na yan, siguro 60, I don't know. So ang importante is you're ready.
Yes. Kaya napakaganda strategy ng DCA dollar Oo. cost averaging Kasi pag nilatag mo na yan, naka-program buy ka na, wala ka nang iisipin. Yes. 'Di ba? Whatever is that price, bibili ka lang, bibili ka lang, Oo. bibili ka lang. Pag bumaba pa, may pambili ka pa. Yeah. So you never go all in on one level. Yeah. Yun ang kagandahan ng Yun, DCA. no. You take the emotion out of the trade. And that's the important thing. And I think people forget that Pero tanong ko kasi, sa Pilipinas, ano kaya yung solusyon natin dito? Ako, ang tingin ko, kaya sabi ko kanina, kailangan i-revisit natin yung existing laws Yun. natin. Okay. Kasi I think, there's a lot of jurisdiction na ginagawa siya Hong Kong, Singapore, 'di ba? Ito lang, South Korea lang may news nire-revisit na nila yung law nila para ma-accommodate yung mga real world asset tokenization. So, tayo wala pa tayo nun Oo How nga are we going to tokenize assets, 'di ba? Wala kung wala pa tayong malinaw na batas. So kailangan tingin ko magsisimula yan doon. You know, when you talk about tokenizing assets, yun yung parang nagtataka ko how it's going to happen. Kasi nga, ang daming mga iba't ibang blockchains, di ba? Pag pumunta ka sa i-tokenize mo, ilagay mo sa blockchain, anong blockchain gagamitin mo? Yung blockchain na yan ba will be around in after 10, 20 years, di ba? Kasi kung magto-tokenize ka, kailangan, pag nilagay mo na yan, permanent yan. Siguraduhin mo, yung blockchain na yan, permanent na yan. Meron na ba tayong blockchain na masasabi nating permanent? So tingin mo ba, yung mga pag-tokenize ng real world assets, kailangan yun? At kung hindi man lang kailangan, ano sa tingin mo ang future ng real world assets in terms of timeline and how it will look? I think papunta tayo doon talaga sa tokenization of real world asset. But in terms of timeline, we're still early on that. Somebody should lead So for example, kung mauuna let's say ang US, mauuna yung other jurisdiction na may kokopyahin na ito yung ginawa nila. Kasi very tricky to itong tokenize no? Pero I think papunta tayo doon. It's inevitable na matotokenize to mga real. Ito na biggest example is na may tokenized as real world asset na is the USDT We've tokenized our fiat, US dollar. We tokenized US dollar. Ginawa na natin siya na USDT di ba? So that's the biggest RWA Wow. di ba? Tama. At gumagana siya, it's working. Yes. Di ba? It's working. Now, after USDT, ano pa yung mga pwede nating i-tokenize? Securities ba? Yung mga paper asset ba? Etc. And then later on, we can tokenize probably mga real estate na. Pero medyo long shot Pinakamabilis talaga yung mga paper assets The advantage in tokenization is that mas yung market mo mas malawak. Yes. Kasi anybody na kahit wala sa country mo can participate. Alam mo, when you talk about tokenizing assets, interesting na nabanggit mo nga na USDT nga is the first successful one. And the reason it's successful is because it crosses all blockchains. Pwede kang mag-transact ng USDT sa Ethereum, Solana, pwede ka sa Arbitrum, pwede ka sa Tron Network, pwede ka sa... Ang dami. Yes. Ang daming pwede. So, umiikot siya sa lahat Pero it's still the same asset. So, pero kasi ang problema ay yung asset na yan is a fungible asset. What if we're talking about non-fungible assets? Yung pag sinabi mo, lupa ko to, lupa ko yan. Kaya ba niya mag-move through different blockchains, diba? Yun yung pinakamagulo pa rin sa crypto right so now. ngayon, ano pa yon medyo malabo pa Diba? kasi talaga pagka yung pag nag-usapan mo real estate Oo. Hindi pa yan alam kung paano mga i-divide. Kasi again, babalikan natin, no? We have to consider yung existing laws Yeah. Kasi for example, 'di ba? May mga titles yan, may mga land titles yan. So paano mo ito tokenize? Yun pa. 'Di ba? So maybe later on, hindi naman siguro ngayong cycle na to or next cycle, but maybe later on, pwedeng i-consider yun no? Maggagawa ka ng batas para ma-tokenize mo 'tong mga to. Yeah. Na eventually, yung land, yung title mo nasa smart contract. Yeah. Diba? And even yung mga sinasabi na nga ng BlackRock, diba? That they want to tokenize all stocks. Yun. And I think that's going to happen very soon. Madali yun. Medyo Oo. madali yun pagka mga stocks. Kasi stocks can act like, parang parang USDT din yan, di ba? You have Paper a certificate, asset paper asset. I want to sell it to you. Padala ko sa wallet mo, bigay mo yung pera, tapos ganun lang kasimple. Yes. So that's a lot easier. And then you can even put it in a smart contract, di ba? And you can easily count it, how many units, ganun So,
And I think that eventually tama ka naman, everything will be tokenized. And I think once the entire world is tokenized, makikita mo na meron siyang direct correlation even with the growth of Bitcoin as that safe haven asset, as the ultimate digital asset, not the first tokenized asset kung tutuusin eh. And then from there, sabay-sabay yan all the way what for the next 1 to 2 decades. Maybe. Yeah. Oo. Oo. Sige, uy, Tito, Alright. salamat Uy. sa sa oras mo ngayon, and I hope you guys enjoyed that conversation. Kung may mga comments kayo or questions, sulat nyo lahat yan sa comment section sa baba. If you agree with Tito Vlogs or with me, or you disagree, sulat lang nyo. And the beauty of this is at least may natututunan tayo sa isa't isa, di ba? Yes. Ayun. So hopefully guys, enjoy nyo yung conversation natin ngayon. And please remember that no matter what you do, take our advice with a grain of salt, because everything we say is Not financial advice. Okay, this is Kristan. This is Tito G. Okay, we'll see you guys on the next episode.